Isang mapagpalang araw ng Sabat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Great Sabat morning po. Okay, ang inyong lingkod po, Brother Ariel Joson, ay muling nag-aanyaya po sa inyo na samahan niyo po ako sa atin pong pagmimensahe at pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Okay, so ang title po ng atin pong aaralin po ngayon ay ito po. Ayan, Practical Reminders from Galatians. Pero bago po tayo magpatuloy, ay sandali po muna tayo manalangin. Mapagpala po namin Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Tulungan po kami sa amin pong pag-aaral na kung saan ay samahan kami ng banal na Espiritu upang sa ganoon ay maunawaan po namin at lalong palakasin po ang aming espiritual na kalagayan. Salamat ng marami sa dakilang pag-ibig at pagliligtas. Salamat po ng marami sa pagpapatawad. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Okay, so practical po na paalala. Aralin po natin yung ilan. Number 1 po, don't live for the approval of others. Marami po kasi sa atin, sa panahon natin ngayon, na bagamat tayo mga Kristiyano na, ay lagi pa po natin iniisip kung ako ba ay magugustuhan yung aking hakbang na gagawin, yung aking plano sa aking buhay, ay ito pa ay aprobado sa aking mga kaibigan, ito ba ay aprobado sa aking mga kamag-anak. Ngayon, tingnan po natin kung ano po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Galatia 1:10. Ang sabi po sa New International Version, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Sabi na po Apostol Pablo, kung sinisikap ko na malugod sa akin ang mga tao, ay hindi ako karapat-dapat na maging lingkod ni Kristo. Kaya hindi tayo dapat napipigilan, lalo na kung ang pag-uusapan sa buhay Kristiyano ay ang paglilingkod po sa Diyos, ay hindi po tayo dapat nag-iisip na kung ito ay aprobado sa aking kamag-anak, ito ay aprobado sa aking asawa, ito ay aprobado sa aking girlfriend or boyfriend. Hindi po. Ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay ang dapat ang nabibigyan ng top priority. Pangalawa, wala pong plano po na masama ang Panginoong Diyos sa buhay po ng tao. Kung ikaw ay Kristiyano, normal lang na magpaplano ka rin para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng iyong pamilya at ng iyong mahal sa buhay. Ngayon, kung mayroon kang magandang plano, huwag mong iisipin at hihingiin muna yung approval ng ibang tao bago gumawa po ng hakbang. Kaya marami po sa atin ang nauudlot yung pagiging matagumpay sa buhay sapagkat ang lagi kong iniisip ay kung ano kaya ang sasabihin ng ibang tao sa gagawin kong desisyon na ito. Ito po ang sabi sa atin, the great prison people live in is the fear of what other people think. O yan o, ito po yung pinaka malaking bilangguan po. O, maraming mga tao dyan na naglalakad, hindi nakabalanggo. Yung literal na bilangguan nandoon, yung may mga kasalanan, nandoon po sa prisuhan. Nandoon sa Muntinlupa, di ba? O, sa Iwahig. Ayun, mga nakakulong. Pero maraming tao dito na naglalakad-lakad sa karsada, prisoner po sila. Hindi prisoner po sila na literal, prisoner po sila sa isipan po ng ibang tao. Ang sabi po sa atin, men are not prisoners of the faith, but prisoners of their own minds. Okay, sapagkat walang limit po yung pag-shape po ng future. Walang limit po kung ano po ang dapat po natin gawin na disenyo po sa ating buhay. Kung paano natin ito pagagandahin. Wala po talagang limit. Ang limit lang po dito ay yung atin pong sariling isip. Sabi po ni Franklin Delano Roosevelt, dating US President. Okay, so next po. You are not defined by your past. Isa po ito sa mga nagiging dahilan din na naantala po yung tagumpay na gusto ng Diyos sa buhay ng isang tao. Yung tagumpay sa gawain, yung tagumpay para sa iyong sarili, para maabot ang iyong mga pangarap sa buhay. Sapagkat iniisip mo lagi yung past, iniisip mo lagi yung nandoon sa kung ano ang nangyari at mga pagkakamali na nagawa mo sa nakalipas. Ay mali po yun. Hindi po dapat ganon ang attitude ng isang tunay na Kristiyano. Ang sabi po dito sa Galatians chapter 2 verse 20 sa New Living Translation, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me.
So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ang liwanag po, sabi po ni Apostle Paul, namatay na yung dati kong pagkatao, na ipako na nakasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Okay, so ano ngayon? Wala kang dapat pakialam kung ano man ang sabihin sa iyo ng tao. In the past, dating tambay yan, dating addict yan. Walang-wala naman dati yan. Sobrang hirap lang din sa buhay yan. Maraming sasabihin negative sa iyo. Hindi yan ang nagde-define sa iyo. Pero tanggapin po natin kung ano po tayo ngayon. Yan naman po talaga ang resulta sa kung ano po yung ginawa natin in the past. Kaya ngayon, kung marami po tayong mali na nagawa in the past, tanggapin din po natin na tayo ay nagkamali. Bakit? Kapag hindi po natin tinanggap yung ating mga pagkakamali, ay hindi po tayo mababago. After na makita po natin at matanggap natin yung mga mistakes po natin, ang pinakamahalaga sa Diyos ay kung ano po yung kasalukuyan, yung present time po ngayon. Ngayon, magdi-decide po tayo kung ano po yung gagawin natin sa kasalukuyan. At kung ano naman po ang magiging desisyon po natin sa panahon po natin ngayon, ito naman po ay magbubunga. Yan ang magiging bunga po sa future, sa hinaharap. Kaya, ayusin po natin ang ating pagdidesisyon po sa buhay, sa present time, sapagkat yan po ang magiging kasunod. Okay, so ano po ang sabi sa atin? You are not defined by your past. You are born anew. It's a moment. Own it. O, kita nyo po, ang tao po ay nagbabago. Oras-oras, minuminuto. Kaya hindi po natin pwedeng ma-judge. Ay, ganun ka pala, Brad. Ay, ganun ka pala, sister. Bukas pwede na. Iba na siya Ginudge mo na siya. Kahapon. Iba na siya ngayon. So, wala po tayong karapatan na mag-judge sa tao. Ang pwede lang na maghusga sa tao ay walang iba kundi ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya ang nakababasa kung ano ang laman ng isip at puso po natin. Ang sabi sa atin, now sometimes you have to leap and grow your wings into way down. Okay, tayo na po mga kapatid. So, sabi pa, you are not defined by your past, you are prepared by your past. Madalas, kung ano po yung mga kahirapan po natin, minsan hindi natin maunawaan bakit nangyari sa aking ganito. Okay, so magandang example dito si Joseph. Pero si Joseph po, hindi siya nagreklamo. Nung nagkita-kita po sila ng kanyang mga kapatid po doon sa Ehipto, ang sabi pa nga ni Joseph, nanghingi po ng sorry yung kanyang mga kapatid, pero sabi niya, ito po ay plano ng Diyos. Kung ano ang nangyari sa aking buhay in the past, ito ay plano ng Diyos para sa ikabubuti po sa hinaharap. O, kita nyo na po. Okay, so trust God's plan. O maaari po yung mga kabiguan mo in the past ay yun po ay ginamit lang ng Diyos para ma-shape ang iyong karakter at para maging handa ka para sa ngayon at para sa bukas. O, kita nyo na po, no? Okay, so we all make mistakes ang sabi. Lahat naman talaga tayo nagkakamali. Kaya isang reason why na wala kang karapatan na humusga kung ano ang klaseng tao ka, kung anong klaseng meron ng tao ng buhay ng iba. Wala kang karapatan ng humusga. Bakit? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may struggle and even regret things in our past. But you are not your mistakes. Tandaan mo, you are not your mistake. You are not your struggle. And you are not here now with the power to shape and you are here now with the power to shape your day and your future. Okay, so ito po mga kapatid. Nandito ka ngayon para gumawa po ng kaparaanan na i-disenyo mo ang iyong buhay para sa bukas, para po sa hinaharap. Binigyan ka po ng kapangyarihan ng Diyos para ikaw ang mag-design ng iyong buhay. Tandaan po natin, ang papel ng Diyos sa buhay ng tao ay yung itinakda ka kung kailan ka ipapanganak at itinakda kung kailan ka mamamatay. Between sa ipinanganak ka at doon sa iyong kamatayan, ikaw ang bahala na mag-design ng buhay mo. Hindi kasalanan po na ipinanganak ka na mahirap ang buhay. Ang kasalanan ay mamatay ka na mahirap. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng ilang taon sa ibabaw ng lupang ito. Ano ang ginawa mo sa iyong buhay habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupang ito? Naging responsable ka ba sa buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? So yan po ang tanong ngayon mga kapatid. So
Para po ang buhay natin ay parang inahilintulad tayo sa isang artist. Binigyan tayo ng blank na coupon band. Binigyan tayo ng Crayola. Binigyan tayo ng color pencil. Tayo ang bahala na magdisenyo ng buhay po natin. Okay, hindi po natin pwedeng sisihin ang Diyos. Naghihirap ako ngayon kasi ito talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi po. Tayo lang po ang may kasalanan. Kung ano man po yung mga sufferings po natin ngayon, hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos. Kaya hindi pa huli ang lahat. Ibinigay ng Diyos sa iyo yung pencil. Ibinigay ng Diyos sa iyong mga kamay. Ikaw ang bahala magdisenyo ng iyong buhay. Kung gaano kaganda, kung gaano kapangit, ikaw ang bahala. Okay? So yan po ibinigay sa atin na power ng Diyos. Kaya ayusin po natin ang ating buhay sang-ayon po sa plano ng Diyos sa atin. Tandaan nyo, hindi po nagplano ang Diyos ng pangit sa buhay po natin. Anong proof? Jeremiah 29:11. Anong plano ng Diyos? For I know the plans I have for you. Plan to bring you prosperity, not disaster. Plan to bring you hope and future. Okay, tayo na po. Ang plano ng Diyos sa tao ay prosperity, hindi po kapahamakan. Mga kapatid, hindi kailanman nagplano ang Diyos para sa tao na gumapang ka sa hirap. Wala pong ganong plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos ay gumanda ang buhay ng tao. Ang plano ng Diyos ay maranasan ng tao yung kapirasong langit habang nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Hindi po puro suffering. Okay? So ngayon, ano pa po ang sunod? Sabi sa atin, your worth is in Christ, not your job or education. Ang halaga po natin ay na kay Kristo. Wala po sa trabaho at sa kung ano po ang natapos natin sa pag-aaral. Lahat po tayo, kahit ano po ang iyong tinapos, elementary ka lang or high school ka lang, hindi ka man nag-college, nag-graduate ka, nag-doctorate ka, nag-masteral ka, still, pantay-pantay po tayo sa paningin po ng ating Panginoong Diyos. You were baptized into union with Christ, ang sabi po sa atin dito. And now, you are clothed, so to speak, with the life of Christ Himself. Okay, so, baptized. Now, nang binautismuhan tayo, ay nakipagkaisa na tayo kay Kristo. Ngayon ay nababalutan na po tayo ng buhay ni Kristo. Ang sabi po sa Galatia, Kapitulo 3, at ang talata ay 27. Okay, so ito, not to self. My worth does not change. Kaya ang ating worth po ngayon, mga kapatid, ay kung gaano po kahalaga po ang buhay ni Kristo, kung gaano kahalaga ang dugo ni Kristo, yan na po ang worth natin dahil ito po ang pinambili sa atin. Yan po ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi, not to self, my worth does not change. Hindi po nagbabago yung worth po natin. Okay? Kung hindi po tayo mahalaga sa Diyos, ay hindi na po mag-aaksaya ng panahon ng Panginoong Diyos sa magkatawang tao na madanasan ng hirap po dito sa lupa hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, hindi po niya po gagawin yun. Ibig sabihin, kaya ginawa ni Kristo, tayo po ay mahalaga sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya ang worth po natin ay mahalaga. Mamahalin dugo ni Kristo po ang pinambayad. So, ngayon, ang sabi dito sa atin, nor is it diminished by what others say about me. My worth is defined by God alone. Okay? O ano man ang sabihin ng ibang tao, hindi po nababawasan yung ating halaga. Kahit na gaano ka-negative ang sasabihin ng tao sa sarili mo. Yung iba, ang sama-sama nakaagad ng loob, naglalakad lang sa karsada, mayroong lasing na upo doon sa gilid ng karsada, lasing na lasing, tapos ang taba-taba mo, pangit-pangit mo. Tapos ang sama ng loob, sino ba yung nagsabi na pangit ka? Hindi mo naman siya kakilala, bakit mo pipersonalin? Okay? So, wala pong ang tunay na pagsasabi kung ano yung tunay mong halaga ay ang ating Panginoong Kristo. Mamaya yung nagsasabi na pangit ka, wala naman din kakwenta-kwenta. Bakit mo iindahin yung sinasabi ng ibang tao? Your worth is not in your relationship. Wala po sa relationship status. Your job, your bank account, your looks, your body, your worth is na kanino? Sa atin pong Panginoong Kristo. Okay, so next po. Self-worth comes from who we are in Christ, not what we accomplish in this world. Yung self-worth po natin ay nanggagaling po doon kung sino po tayo kay Kristo. Hindi po sa kung ano po yung ating naabot, kung ano po yung nagkamayroon tayo dito sa ibabaw ng mundo ito.
kahit na naabot mo yung ikaw ang naging pinakamayaman sa mundong ito, maari mas angat ka sa paningin po ng sanlibutan. Pero ang worth mo sa Diyos ay still yun ang tunay mong value, yun ang tunay mong halaga. Ngayon, suffering from low self-esteem, marami mga tao kasi na maliit ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa sarili nila. Sila mismo ay nag-iisip na mahinang klaseng tao sila. Okay, ang sabi dito, the Lord is disappointed with His people, place up a low estimate upon themselves. Okay daw? Ang liwanag. Nalulungkot po ang ating Panginoong Diyos. Nabibigo siya kapag ka ang kanyang bayan ay nag-iisip ng mahina or low estimate upon themselves. Kapag mababa ang tingin sa kanilang sarili. He desires His chosen heritage. Tayo na pinili na kanyang pag-aari, to value themselves according to the price He has placed upon them. Dapat tingnan natin, pahalagahan natin ang ating sarili ayon doon sa halaga na ibinigay niya sa atin. Yung sinabi po natin kanina, ayon doon kung gaano kahalaga ang nangdugo na ipinambayad po sa ating mga kasalanan. Tingnan po natin, dugo ng bugtong na anak ng Diyos ang pinambayad sa atin. Kaya pahalagahan po natin yung malaking sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala po tayong karapatan na mag-isip na mahinang nilalang po tayo or mas maangat, mas value, mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa atin, dahil ang true value po natin ay nanggagaling po mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa atin, else He would have sent His Son on such an expensive errand to redeem them. He has a use for them and He is well pleased. Nalulugod daw siya when they make the very highest demands upon Him. Nalulugod po ang Ama, nalulugod po ang ating Panginoong Hesukristo kapag humihingi po tayo ng malalaking bagay sa Kanya, that they may glorify His name. They may expect large things if they have faith in His promises. Mag-expect po tayo ng malalaking bagay kapag mananatili tayong tapat sa Kanyang pangako. Okay, kapag sumampalataya po tayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya sampalatayanan po natin. Napakaraming promises po sa Bible. Yung Jeremiah 29:11 ay isa po yan sa mga magaganda pong pangako ng Diyos, magaganda pong plano ng Diyos para sa buhay ng tao. Sampalatayanan po natin lahat po ng mga positibong bagay na sinabi ng Diyos para sa ikabubuti po natin. Huwag tayong mag-expect ng maliit sapagkat ang ating Diyos ay napakalaking Diyos. Kaya mag-expect po tayo ng malalaking bagay na galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya ayan po yung maganda. Okay, so ano pa po? You are no longer a slave. You are now a child of God. Hindi po tayo mga slave. Hindi tayo mga alipin. Anak tayo ng Diyos. So then, you are no longer a slave but a child. And since you are His child, since daw tayo ay anak ng Diyos, God will give you all that He has for His children. Good News Translation. Kita niyo na po, Galatians chapter 4 verse 7. O dahil tayo ay anak ng Diyos, normal lang, kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Kaya kung anong meron siya, ay para sa iyo na rin yun. Okay, so our price has been paid by our Savior. Ang ating halaga po ay binayaran na po ng ating manunubos. No one need to be enslaved by Satan. Christ stands before us as our all-powerful helper. Okay, so ang ating pong powerful helper po ang ating Panginoong Kristo. Kaya wala na pong kuwang si Satanas para gawin pa niya tayong alipin. Ang gusto ni Satanas ay mag-isip po tayo na mahina, mag-isip po tayo na walang halaga. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Yan po ang gusto ni Satanas. Hindi tayo alipin ng anumang kasalanan. Hindi tayo alipin ng kahit na sino man, sapagkat tayo malaya, sapagkat tayo binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so ano pa po? Number 5. Don't be led by feelings and emotions. Huwag po tayong pangunahan kung ano po yung ating emosyon. Hindi po natin dapat gagawing basihan sa ating mga pagdidesisyon kung ano po yung ating pakiramdam. Sa Galatia 5:25 sa Good News Translation, the Spirit has given us life. Ang Espiritu po ang nagbigay sa atin ng buhay. He must also control our lives. Hindi po yung emosyon ang magkokontrol sa buhay natin, kundi ang Espiritu. Since we are living by the Spirit, sa New Living Translation, since we are living by the Spirit,
let us follow the Spirit. Since na nabubuhay tayo sa Espiritu, ang sundin natin ang Espiritu, leading in every part of our lives. Okay, tayo na po ang ganda ng sinabi. Ang sabi pa po sa atin, talk of God's power. Okay. Dahil sa nabubuhay po tayo sa Espiritu, ang Espiritu po ang nabubuhay po sa atin, si Kristo ang nabubuhay at hindi na tayo sa ating sarili. Ang nagkukontrol na po ngayon po sa ating sarili ay hindi tayo kundi ang Panginoong Diyos dapat. Hindi po ang ating emosyon. Kaya pag nakaramdam po tayo na parang wala tayong kakwenta-kwenta, itakwil kaagad natin yung ganong kaisipan sapagkat yan ay kasinungalingan. Yan ay bulong po ng kaaway. Ngayon, ang sabi po sa atin dito, talk of God's power. Pag-usapan po natin yung kapangyarihan ng Diyos kung gaano siya kadakila. When someone asks how you are feeling, do not try to think of something mournful to tell in orders to gain sympathy. Ito nakakalungkot. Marami mga Kristiyano na ganitong pag-uugali. Kapag ka nandoon sa kinukumusta ng kanilang mga kaibigan, mga ka-church, ay laging sinasabi, laging puro kalungkutan ang sinasabi, laging pinapahina yung kanilang sarili. Ginagawa nilang kaawa-awa yung kanilang sarili. Bakit? Ay ang gusto nila makakuha ng simpatya. Ang gusto niya ay nanglilimos po ng awa sa ibang tao. Mali po yan. Hindi po yan ang tamang pag-uugali dapat ng isang Kristiyano. Kung sabi sa atin, do not talk of your lack of faith and your sorrows and sufferings. Huwag lalabas sa bibig natin yung tungkol sa mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Yung mga kahirapan, hindi po dapat lumabas sa bibig ng isang Kristiyano. The tempter delights to hear such words. Si Satanas po ay nalulugod kapag naririnig niya na puro negative ang sinasabi natin sa ating sarili. Lalo na sa ibang tao. Puro pangit yung lumalabas. Kapag nakatalikod yung ating kapatid, yung ating kakilala, kaibigan, ay baka pangit na yung mga sinasabi natin. Pagkaharap lang ay maganda, ay hindi po gusto ng Diyos yun. Ang nalulugod po dito ay si Satanas. Ano pa ang sabi dito sa atin? We are, when talking on gloomy subjects, you are glorifying Him. Kaya pag kayong mga nakakalungkot po ng mga pag-uusap, lagi nating ginagawang topic, ay gino-glorify, nabibigyan natin ng kaluwalhatian po si Satanas. We are not to dwell on the great power of Satan to overcome us. Hindi po tayo dapat manatili sa kapangyarihan ni Satanas na para tayo daigin. Often we give ourselves into his hands by talking of his power. Madalas ay inilalagay natin ang ating sarili sa kanyang kamay. Nagpapatalo tayo kay Satan sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga negatibong bagay na nakapagbibigay kaluguran kay Satanas. Okay, so bawal ang negative, lalo na kung tungkol sa ibang buhay na ibang tao. Okay, so next, don't grow weary while doing good. When the time is right, you will reap what you've sown. Huwag daw po tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng tamang panahon ay aanihin po natin ang ating inihasi o ang ating tinanim. Okay, so Galatians chapter 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kaya huwag tayong mag-give up, huwag tayong sumuko. Application nito sa spiritual po na buhay. Kahit po sa practical po na buhay po natin. Kapag mabuti ang ating ginagawa, ay huwag po tayong susuko. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, pero darating ang panahon na kapag hindi tayo sumuko, yan ay darating din po ang tagumpay. Okay? So kasama po yung failure sa success. Failure po muna bago po yung success. But failure is not an option. Okay? So wala pong matagumpay na hindi po nakaranas ng maraming kabiguan. Okay? So ano pa po? Sunod. Every seed sown, ito sabi sa atin, every seed sown produces a harvest of its kind. Kung ano daw po yung ating tinanim, kung tanim ka ng santol, di pwede mamunga ng mangga. Normal, kung ano yung tinanim mo, yung may puproduce niya, pag santol, pag mangga. So ang sabi sa atin, so it is in human life. Ganun din po sa buhay ng tao.
Kung ano yung tinanim daw po natin, yun ang bunga. We all need to sow the seeds of compassion. Ano daw po ang dapat natin na ihasik? Yung binhi ng kaawaan, simpatya, pag-ibig, for we shall reap what we sow. Sapagkat aanihin natin kung anong ating itinanim. Every characteristic of selfishness, ito, bawat characteristic sa pagiging makasarili, self-love, self-esteem, every act of indulgence will bring forth a like harvest. He who lives for self is sowing the flesh, and of the flesh he will reap corruption. The faith I live by Ellen G. White. Okay, God destroys no man. O, hindi po gusto ng Diyos na sirain ang tao. Walang gustong, hindi po kasama sa bukabularyo ng Diyos na pasamain ang tao. Okay? Ngayon, everyone who is destroyed, ang bawat isa na nasisira, will have destroyed himself. Siya lang din ang sumira sa kanyang sarili. Everyone who stifles at the admonitions of conscience is sowing the seeds of unbelief, and this will produce a sure harvest by rejecting the first warning from God. Okay ha? Katulad po ni Paraon, Pharaoh of old sowed the seeds of obstinacy and he reaped obstinacy. Dahil sa katigasan ng ulo po ni Paraon, hindi siya nakikinig na ito na nga ang gagawin ng Diyos kapag hindi pinalabas yung bayan ng Diyos. Hinintay pa niya na talagang mangyari. Hinintay pa niya talaga na mamatay pa yung panganay niya. Hinintay pa niya na salutin yung buong Ehipto bago paalis. At tigas ang ulo. Kaya madalas, ano man pong nangyayari sa buhay po ng tao, ano man pong negative na nangyayari, ano man pong trahedya na nangyayari, madalas, ito po ay kagagawan lang din po ng tao. Kaya huwag natin pagmatigasin yung ating puso. Kapag narinig po natin yung salita ng Diyos, kapag narinig po natin yung warning po ng Panginoong Diyos po sa atin, kapag nakarating sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo pagmatigasin ang iyong puso. Namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo para sa iyo. Tinubos ka niya. Ngayon, pakinggan mo siya. Siya po ay nangako na ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang gusto po ng Panginoong Diyos ay ano? Tanggapin mo siya bilang iyong personal tagapagligtas. Ang gusto ng Diyos ay magpasakop ka sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay sumunod ka sa Kanyang kalooban. Sapagkat inuna na po ng Diyos na ikaw ay iligtas. Inuna na po ng Diyos na gumawa po ng hakbang para mabigyan ng solusyon ang iyong kasalanan. Nauna na po yung Kanyang pabor sa atin. Ha? Nauna na po yung biyaya, grace. Ha? Ito po hindi po tayo worth it para po sa kaligtasan. Pero namatay pa rin po ang ating Panginoong Kristo. Ipinahintulot ng Ama ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo, na maghirap, mag-suffer para sa atin. So ito po ang panawagan ng Diyos. Huwag po natin pagmitigasin ang ating puso. Alalahanin po natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit, God is also a God of justice. Kung ano po yung deserve po natin, ibibigay niya sa kabila na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag tayong magmatigas, kaibigan. Okay, so ano? Sunod. Every act, every word, bawat gawa, bawat salita is a seed that will bear fruit. O bawat gawa, bawat salita ay binhi na mamumunga. Every deed of thoughtful kindness, of obedience, and or self-denial will reproduce itself in others, and through them, and still others. So, every act of envy, ito na, yung bawat gawa ng pananaghili, malice, or dissension is a seed that will spring up in a root of bitterness, whereby many shall be defiled. Ito lang ang nakakalungkot. Kapag pinairal po natin yung bitterness, pinairal po natin yung pananaghili sa puso po natin, hindi po pwedeng hindi po ito mamunga at makakaapekto po ito sa iba. It will defile others. Okay, so yan po mga kapatid. Ngayon, ito po sabi sa atin, bantayan daw po natin. What's your thoughts for they become words? What's your words for they become actions? What's your actions for they become habits? What's your habits for they become character? What's your character for it becomes your destiny? Kaya po, kung ano po yung magiging destiny po natin, kung ano po yung ating kahihinatnan in the last days, pagdating po ng ating Panginoong Kristo, ay yan po ay yung naging bunga po
kung ano po yung mga desisyon po natin sa ngayon sa present time. So mga kapatid, ingatan po natin yung mga salaka na lumalabas sa ating bibig. Ito ba'y nakalulugod sa Diyos o hindi? Ingatan po natin kapag tayo nagsasalita tungkol sa buhay po ng ating kapwa. Maging tapat po tayo. Kung tayo ay tapat na kaibigan, kapag ka nakaharap yung ating kapwa, ay dapat manatili po tayong tapat. Huwag po tayong magpabida-bida dahil sa kagustuhan lang po natin na tayo mabida sapagkat tayo nagkikwentuhan. Minsan may mga ganong klaseng tao. Wala naman po akong tinutukoy, wala naman po akong kakilala na ganon dito po sa church po na kung saan ako ginabibilangan. Wala po mababait po yung mga Kristiyano po sa Balanga Seventh-day Adventist Church. Ang sinasabi ko lang, mayroon po mga ganito sa ibang lugar. No? Maging tapat po tayo sa ating kapwa. Magsalita lang po tayo ng mabuti tungkol sa ating kapwa. Sapagkat sabi kanina sa ating binasa, makakasira po ito. At ito po ay babalik po sa atin. At kung nagiging ugali na po natin, ay magiging karakter po natin. At pag iyong karakter na natin ang magsasabi kung ano ang kahihinatnan natin bukas. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. See you po sa susunod po na mga mensahe. God bless po.